Lula ng kayo maging kabayo ang binatang si David kasama ang kanyang abuelo. At ngayon ngang araw na to, patungo sila sa lupain nila na nasa itaas na bahagi ng bundok. Malayo pa ba tayo, Lo? Pagod at bagot na tanong ni David sa kanyang lolo habang nagpupunas ng kanyang pawis dahil sa tirik na araw. Mga 1 minuto pa, Apo, naroroon na tayo. Tugon ng kanyang lolo habang nakangiti dahil sa nakikitang pagod sa mukha ng kanyang apo kahit na nakasakay naman ito sa kabayo. Hindi na lamang sumagot pa si David at tahimik niya na lamang na pinatakbo ang kanyang sinasakyang kabayo upang mabilis na masundan ng kanang kamay ng kanyang abuelo na nauuna sa kanila dahil sa bilis nitong magpatakbo ng kabayo. Iiling-iling naman ang senyor sa inasal ng kanyang apo. Manang-mana ka talaga, Apo, sa iyong ina. Ganyan na ganyan din si Carolina nung siya'y dalaga pa. Naisa tinig ng matanda habang sinusundan ng tingin ang papalayong apo. Tayo na, Bok. Sundan na natin ang mainipin kong apo. Sambit pa nito at sinimulang patakbuhin ng alagang kabayo. Hindi pa naman talaga mahina si Mr. Sebastian Colinares na siyang lolo ni David kahit na nasa mid-70s na ito. Purong gulay lamang kasi ang kanyang mga kinakain at hindi niya hinahaluan ng mga pampalasang merong kimikal. Kaya kahit na masasabi niyang siya'y matanda na, ay malakas at matikas pa rin siya. Kung titingnan ay mukha lamang siyang nasa 50. Pagkarating nila David at ng kanang kamay ng kanyang lolo, ay mainit silang sinalubong ng iilan lamang na magsasaka. Kung bibilangin ni David, ay mga 10 lamang ang mga lalaking magsasaka ng kanyang abuelo, liban sa mag-asawa at anak nitong kasama. Magandang tanghali sa inyong lahat. Nais kong formal na ipakilala ang aking sarili sa inyo. Ang pangalan ko'y David at ako ang nag-iisang apo ng inyong senyor na siyang papalit sa kanyang pwesto sa paghawak sa inyong lahat. Magalang na saad ni David. Alam na yun ng lahat dahil ibinalita na yun sa kanila ng kanilang senyor bago ito umalis at pumunta ng syudad. Kaya palakpakan ang natanggap ng binata. At maya-maya pa nga ay dumating na rin ang lolo ni David. Kaya naman binati rin ito ng lahat. Kumain na po muna kayo, senyor at senyorito. Alok ng isang magsasaka na agad namang pinaunlakan ng mga ito. Mamaya ko na lamang ituturo sa iyo ang mga taniman, Apo, matapos natin kumain ng pananghalian. Saan ng lolo ni David na agad niyang sinang-ayunan. Kamusta pala ang mga pananim namin, Cesar? Tanong ng matanda sa pinakamasipag at matapat niyang magsasaka. Magaganda po ang tubo ng mga mais, saging, pinya at mga gulay dahil po sa ipinadala niyong pamatay peste. Magalang at masayang tugon ng Ginoo sa matanda. Mabuti naman kung ganoon. Siya nga pala, nasaan ang dalaga mo? Wala siya sa pagtitipon nating ito? Takang tanong ng matanda. Nasa busay na naman marahil ang anak kong yon, senyor. Ibinilin ko sa kanya na umuwi siya dahil nga po darating kayo. Ngunit magpahanggang ngayon ay hindi pa rin umuwi. Marahil ay nawili na naman yun sa pagbababad sa presko at malamig na tubig ng talon. Kaya hindi pa rin nauwi hanggang sa oras na ito. Iiling-iling na tugon ng Ginoo sa kanyang senyor. Napangiti naman ng matanda sa narinig na salaysay ni Cesar. Ang dalagang anak kasi ng kanyang magsasaka ang nakikita niyang babagay sa kanyang apo. Malakas at hindi basta-bastang babae lamang sa Soledad. Kaya nitong humuli ng ahas at kaya rin itong humanting ng baboy ramo. Marunong din itong ipagtanggol ang kanyang sarili. Tapos na rin ang dalaga sa kursong sekundarya. Ngunit mas pinili nitong turuan ang mga bata na anak ng kasamahan nilang magsasaka kaysa magturo sa public o private school. Matapos nga nilang kumain, ay dinala ng senyor ang kanyang apo sa malawak na taniman. Laglag ang panga ni David sa labis na pagkamangha. Samot-saring prutas at gulay kasi ang kanyang nakikita. Pumitas si David ng isang pirasong hinog na saging sa mababang puno nito at mangha pa rin na sumusunod sa kanyang abuelo. Paraiso kung isa sa larawan ni David ang kapaligiran. Walang-wala ang kagandahan at katahimikan ng lugar ng kanyang inaapakan kumpara sa syudad na maingay at magulo. Sa makalawa pa ang ani ng mga gulay, habang ang mga prutas naman ay bukas pa harvestin dahil nga hinog at handa nang i-deliver sa palengke. Salaysay ng lolo ni David habang sinisiyasat ang mga gulay na kanilang nadaraanan.
Pwede ba akong tumulong sa pag-aanilo? Tanong ni David sa kanyang lolo habang patuloy na ngumunguya ng saging. Abay oo naman apo, tumulong ka na rin sa paghahakot dahil hindi kaya ng truck na umakyat papunta rito. Hindi rin kaya ng kabayo kaya kailangan manumanuhin ang paghahakot. Wika pa ng kanyang lolo na nagpakunot ng noo ni David dahil hindi siya sanay sa pagbubuhat ng mabibigat. Oo, nagji-gym siya. Ngunit simpleng pagpapawis lamang ang pinipili niyang workout at hindi ang pagbuhat ng mga mabibigat. Nakakahiya naman kasi apo sa mga trabahador natin kung makikita nilang mahina at walang maiaambag ang bago nilang amo. Dagdag pa ng kanyang lolo dahil halata agad nito ang pagkadisgusto sa mukha ng kanyang apo. Fine. Madiin na tugon ni David at nagpatiunang naglakad dahil naagaw ng tunog ng lumalagaslas na tubig ang kanyang atensyon. Wow! Tanging lumabas sa bibig ni David nang makarating siya sa batis at sa itaas nito ay isang talon kaya naman talagang namangha siya ng husto. Hinubad ni David ang kanyang t-shirt at maging ang suot niyang pantalon at ang tanging itinira niyang saplot ay boxer shorts. Pinatunog muna ni David ang kanyang mga braso bago tuluyang sumisid. Sa gitna ng paglangoy ni David ay meron siyang napansin na babae sa ilalim ng tubig. Malinaw niyang nakita ang kabuuan ng isang babae nang makalapit siya ng konti rito at kitang-kita niya na tanging panloob lamang ang suot nito. May kinukuha itong kung ano sa mabatong bahagi ng kalaliman ng tubig na nagbigay sa kanya ng kuryosidad. Lumapit si David sa dalaga at tinapik ito sa balikat na labis ikinagulat ng dalaga kaya tinutukan siya nito ng hawak nitong sibat. Naalarma si David kaya dali-dali siyang umahon at kasunod nga nito ang dalaga. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Mataas ang boses na tanong ng dalaga kay David. Sabay tutok ulit ng hawak nitong sibat sa kanya. Ibaba mo nga yan at baka mamalikat dumapli sa perpekto kung mukha yung hawak mong sibat. Asik ni David na mas lalong nagpakunot ng noo ng dalaga kaya mas inilapit pa nito sa kanyang mukha ang hawak na sibat. What the heck? Put it down, woman! Kabadong bulalas ni David habang nanlalaki ang mga mata. Ngumisi ang dalaga at mas pinilapit pa ang sibat sa mukha ni David na halos 1 pulgada na lang ang layo. Kaya naman halos lumundag na ang puso ng binata. Fine, I'm David Colinares, Sebastian's grandson. Mabilis na pakilala niya sa dalaga. Ikaw palang tinutukoy ni senyor na hahalili sa kanya. Masyado kang duwag para sa posisyon ng iyong lolo. Mapang-insulto at iiling-iling na tura ng dalaga na nagpakulo ng dugo ni David. Hindi ako duwag babae. Madiin na saad niya habang kuyumang magkabilaan niyang kamao na nasa ilalim ng tubig kaya hindi yun napansin ng dalaga. Ngumisi lamang ang dalaga sa naging sagot ni David. Kung hindi ka duwag, patunayan mo. Hamon ng dalaga sa kanya. Anong klaseng hamon? Inis na tanong ni David sa dalaga. Manghuli ka ng ahas para sa gagawin kong pag-iihaw mamaya. Saad ng dalaga na nagpataas ang kaliwang kilay ni David dahil kalokohan ang nais nitong ipagawa sa kanya. Fine, I'll do it. So, where is that stupid snake? Napipilitan ng tura ni David na mas lalong nagpangisi sa dalaga dahil halata nitong hindi kaya ng kaharap ang kanyang hamon. Mauna ka munang umahon at isuot mo ang iyong saplot pagkatapos tumalikod ka at ipikit mong iyong mga mata. Utos ng dalaga kay David, sabay baba ng hawak niyang sibat. May I know your name first? Tanong ni David bago niya sundin ang utos nito sa kanya dahil hindi pa ito nagpapakilala sa kanya habang siya ay nakapagpakilala na. Soledad. Tipid na tugon ng dalaga na ikinatango-tango ni David at tuluyan na ngang umahon. Matapos sundin ni David ang mga sinabi ni Soledad ay pinasunod siya nito at dinala sa magubat na bahagi ng bundok. Nakikita mo ba yung sawang yon? Turo ni Soledad sa isang ahas na nakapulupot sa isang sanga ng matabang puno. Tumango lamang si David bilang tugon at pilit na itinatago ang kanyang takot dahil ayaw niyang masabihan ulit ng duwag. Yun ang huhulihin mo. Nakangising saad ng dalaga at inabutan ng tape si David para ipampulupot sa bibig ng ahas kapag nahuli na niya ito. Lumunok ng sunod-sunod si David
at pinagpapawisang tumingin sa malabraso sa laking sawa na ipinapahuli sa kanya. Gustong matawa ni Soledad sa nakikitang takot sa mukha ni David. Kung hindi mo kaya, magsabi ka na para ako na ang siyang gagawa. Saad pa ni Soledad. O edi ikaw na. Tutal ikaw naman ang nakaisip na humuli ng lecheng ahas na yan. Dinaig mo pa si Jollibee. Masyado kang pabida. Mabilis na sabi ni David at padarag na ibinalik sa kamay ni Soledad ang tape. Tumalima naman ang tingin ni Soledad kay David at walang pag-aalinlangan lumapit sa pwesto ng ahas at hinawakan. Tsaka hinilang buntot nito. Pagkatapos ay maingat na hinuli ang bibig ng ahas, tsaka mahigpit na hinawakan. Lagyan mo ng tape ang bibig, bilis! Utos na Soledad kay David dahil masyadong malakas ang ahas na nahuli niya na nagpapangalay sa kanya. Lintik naman baka mabitawan mo at makagat ako. Ninenervyos na sambit ni David habang nanginginig na pinupuluputan ng tape ang bibig ng ahas. Ano ba? Bilisan mo rin dahil nangangalay na ako. Balik na sabi ni Soledad. Kahit na kinakabahan ng husto at the same time ay natatakot, ay binilisan nga ni David ang pagpupulupot ng tape sa bibig ng ahas. Kakapagod! Bulalas ni Soledad nang maisilid sa sako ang hinuli niyang ahas. Napano ka? Kunot noong tanong ni Soledad kay David dahil nakayuko ito habang nakahawak ang magkabilang kamay sa kanyang tuhod. Talagang itatanong mo pa kung napano ako Pinagpulupot mo ako ng bibig ng ahas, kaya ako nagkakaganito. Halos atakihin na ako sa puso. Lintik. Madiin na sambit ni David habang masamang nakatingin sa dalaga. Sus, parang yun lang Bali walang sagot ni Soledad at binitbit na ang sako na naglalaman ng sawa. Tsaka nagpatiunang naglakad patungo sa pag-iihawan niya ng kanyang nahuli. Kumakalam na ang tiyan ni Soledad dahil hindi pa siya kumakain ng tanghalian, kaya mas binilisan niya pa ang paglalakad upang matrabaho na ang kanyang pagkain. Pagkarating nga nila sa pwestong pag-iihawan ni Soledad, ay kinuha na nito ang ahas at walang ano-anong tinanggalan ng ulo. Halos bumaliktad naman ang sikmura ni David sa kanyang nakikita, kaya tumalikod siya dahil hindi niya kinakaya ang ginagawang pagkatay ni Soledad sa ahas. Hindi pa rin talaga lubusang makapaniwala ni David na ang isang babaeng na nagtataglay ng maamong mukha ay makakayang gumawa ng mga imposibleng bagay. Hoy lalaki, tara, kakain na! Pasigaw na tawag ni Soledad kay David dahil medyo malayo ito sa kanya. Kunot noon namang inikutan ng mata ni David si Soledad dahil hindi niya nanaisin na ipasok sa loob ng tiyan niya ang mabangis na hayop na kanilang hinuli. Lalapit ka rito o ipapalapa kita sa buhaya na nasa may dulo ng talon. Pananakot ni Soledad para lamang lumapit sa kanya si David at kumain din ng inihaw niyang ahas. Walang buhaya sa bukid babae, kaya hindi mo ko mauuto. Inis na sambit ni David dahil sumusobra na ang dalaga sa pananakot sa kanya. Isa pa, hindi siya isang bata na maniniwala sa pananakot nito. Nagkibit balikat na lamang si Soledad nang tumalikod sa kanya si David at mag-umpisa ng humakbang paalis. Ingat ka na lang sa daan at baka matuklaw ka ng ahas. Takot ka pa naman sa ahas. Sigaw na sabi ni Soledad na nagpabalik kay David at mabilis na lumapit sa kanya. Halos sumakit ang tiyan ni Soledad sa labis na kakatawa sa naging reaksyon ng binata. Buisit! Maktol ni David at sinipa ang bato na nasa kanyang paanan dahil iniisa-isahan lamang siya ng dalaga. Tuloy ay nabuo sa isip niya ang gantihan nito. Humanda ka sa akin babae, may araw ka rin sa akin. Mahinang sambit ni David na hindi naman narinig ni Soledad dahil focus na focus ito sa pagtawa at pagngat-ngat ng inihaw na sawa. Napano ka apo at hindi maipintay ang mukha mo? Takang tanong ng senyor sa kanyang apo pagkarating nito. May babae kasing sumira ng araw ko. Inis na sagot ni David sa kanyang lolo na nagpakunot ng noo ng senyor at mataman siyang pinagmasdan. Sinong babae? Curious na tanong pa ng senyor dahil napakatapang naman ng babaeng iyon para mainis sa kanya ang isang David Colinares na kilala sa pagiging tuso sa kahit na anumang bagay. Malalaman niyo rin lo, sa ngayon matutulog muna ako dahil ang sama ng tiyan ko. Saad pa ni David at
Hindi na hinintay pang pagsagot ng kanyang lolo at nagdire-diretsyo pagpasok sa kanyang silid. May bahay na ipinatayo ang senyor sa bukid na gawa sa bato at matitibay na gamit pambuo ng bahay. Kaya kahit na magkaroon man ng hindi magandang panahon, ay hindi basta-bastang masisira ang kanilang tinutuluyan. Ipinasya naman ng senyor na lumabas upang alamin ang nangyari sa kanyang apo. At sa paglabas niya ay nakasalubong niya si Soledad na may bitbit na dahon ng saging. "Magandang hapon po, senyor." Agad na bati ni Soledad. "Magandang hapon naman, iha. Ano ba iyang daladala mo?" Tukoy nito sa hawak ni Soledad. "Inihaw po na sawa, senyor." Nakangiting tugon ni Soledad na ikinatangu-tango ng matanda. "Nagkakilala na ba kayo ng aking apo, iha?" Usisa pa ng senyor kay Soledad na mabilis nitong tinanguan, kaya napangiti ang senyor dahil mukhang tama siya ng hinala na ang dalaga nga ang siyang dahilan ng pagkasira ng araw ng kanyang apo. "Sige ho, senyor, mauuna na ho ako dahil magtuturo pa ako sa mga bata." Paalam nito na agad sinang-ayunan ng matanda. Nakangiti namang bumalik sa loob ng bahay ang lolo ni David at saka nagsali ng tsaa na gawa sa iba't ibang herbal na halaman. "Mukhang hindi na magtatagal ang paghihintay ko ng apo sa tuhod." Ngingiti-ngiting turan pa ng senyor habang sumisimsim ng kanyang inumin. Sa kabilang dako naman ay inihahanda na ni Soledad ang mga aklat na gagamitin niya sa kanyang pagtuturo. Mas pinili na kasi ng mga kasamahan niya na dalhin na rin sa bukid ang mga anak nito dahil hindi kinakayang pag-aralin sa totoong paaralan. Kahit pa sabihing walang bayad ang pag-aaral sa publikong eskwelahan, ay meron pa rin namang mailalabas na pera dahil sa mga pangangailangan sa loob ng paaralan. "Magandang umaga, Teacher Soledad." Masiglang bati ng mga bata kay Soledad nang pumasok na siya sa may kalakihang kubo kung saan siya'y nagtuturo. Tanging hapon lamang ang oras ng kanilang pagtuturo dahil kapag umaga ay busy silang lahat sa kanilang mga pananim. "Magandang umaga naman mga bata. Kamusta ang assignment na ipinagagawa ko sa inyo? Nasagutan niyo ba ng maayos?" Malambing na tanong ni Soledad sa kanyang mga estudyante. "Opo, natapos na po naming sagutan, teacher." Halos magkakasabay na sagot ng mga ito sa kanya, kaya napangiti siya dahil malaki na ang nakikita niyang pagbabago sa mga batang tinuturuan niya. "Oh, ibigay niyo na kay teacher para ma-check ko na." Sambit pa ni Soledad na agad sinunod ng mga bata. 12 lamang ang estudyante ni Soledad, kaya hindi siya masyadong nahihirapan at napapagod sa mga ito. Idinikit na nga ni Soledad ang mga sinulat niya sa dilaw na malaking papel, ang mga simpleng Ingles na ituturo niya sa mga bata. Ngayon ay pag-aaralan naman natin ng simpleng salita, ngunit ito ay hindi katulad ng Tagalog o ng ating lingwahe. Ingles ang pag-aaralan natin ngayon. Ayos lamang ba yun sa inyo? Mababa ang boses ni Soledad habang tinatanong at kinakausap ang mga estudyante upang mas maintindihan siya ng mga ito. "Ano pong ibig sabihin ng I love you, teacher?" Taas kamay na tanong ng isang batang babae kay Soledad nang ituro niya ang tamang pagbigkas nito. Ngumiti si Soledad at lumapit sa batang 9 na taong gulang pa lamang. "Ang ibig sabihin ng salitang I love you ay mahal kita." Nagpapaunawang saad ni Soledad sa batang kaharap. "Mahal ka rin po namin, teacher." Sabay-sabay na tugon ng mga bata na ikinalaki ng ngiti ni Soledad. Tila hinahaplos ang kanyang puso sa sinasambit ng kanyang mga mag-aaral. "Mahal din kita." Biglang sabi ni David na labis ikinagulat ni Soledad. Ngunit ang mga bata ay naghiyawan at tinukso siya na meron na palang nobyo, kahit ang totoo ay wala naman. "Mali kayo na intindi mga bata. Hindi ko nobyo ang anak ng ating senyor. Nagbibiro lamang siya." Agad na depensa ni Soledad na mabilis namang pinaniwalaan ng kanyang mga mag-aaral. "Isulat niyo na rin muna sa inyong mga papel ang mga pinag-aralan natin ngayon upang may kopya kayo na maaari niyong pag-aralan kapag nagpa-test na ako." Paliwanag na Soledad sa mga bata. Pagkatapos ay lumapit siya kay David at masama itong tiningnan. "Anong trip mo sa buhay at nagbubulabog ka, ha mister?" Madiin ngunit mahinang tanong ni Soledad kay David dahil ayaw niyang may makapansin at makarinig na nag-aaway sila. "Napakainit naman ng ulo mo.
Hindi ko naman alam na nakakapang-init pala ng ulong inihaw na ahas. Mapang-asar na saad ni David. Imbis na sagutin ang tanong sa kanya ni Soledad. Ako'y tigil-tigilan mo ako dahil hindi ako natutuwa sa'yo. Sinisira mo na nga yung araw ko. Iniistorbo mo pa yung pagtuturo ko. Gigil na sambit ni Soledad, ngunit nginisihan lamang siya ni David na mas lalong nagpainit ng kanyang ulo. Ano bang pakiramdam ng sinisira ang araw Hindi ba nakakapang-init ng ulo? So ngayon alam mo ng pakiramdam, kaya quits na tayo. Nakapamulsang saad ni David. Pagkatapos ay kinindatan niya si Soledad na labis na ang pamumula sa sobrang inis sa kanya. Piste! Tanging nasambit ni Soledad ang talikuran na siya ni David at sisipol-sipol pa ito habang naglalakad palayo. Ikinalma ni Soledad ang kanyang sarili bago bumalik sa loob ng kubo at muling ipinagpatuloy ang pagtuturo. Pasalamat na lang talaga siya dahil hindi na siya tinanong pa ng mga bata ng tungkol sa nangyari kanina. Matapos ang lesson nila, ay pinauwi na ni Soledad ang mga bata dahil papalubog na rin ang araw. Kamusta naman ang maghapon anak? Usisa ng ama ni Soledad pagka-uwi niya sa kanilang bahay na gawa sa kahoy ng nara at anahaw. Maayos naman ho itay. Magalang na tugon niya sa kanyang ama. Nakita mo na ba yung apo ng senyor? Tanong pa ng kanyang ama kaya yung inis niya kanina para sa lalaki ay muli na namang nabuhay. Ang apo ng senyor ay ang pinaka-antipatikong tao na nakilala ko. Alam mo ba itay na nag-cruise ang landas namin sa talon kanina? Tapos pinanghuli ko ng ahas kasi nagpipresinta. Ang kaso duwag naman pala at nagpanggap lang na matapang kaya ako nang siyang humuli. Tapos kanina sa gitna ng pagtuturo ko ay sumausaw na naman siya. Tapos sinira niyang mood ko. Kaya talagang inis na inis ako sa ugag na yon. Gigil na salaysay ng Soledad sa ama. Tatawa-tawa naman ng kanyang ama. Dahil ito pa lamang ang kauna-unahang pagkukwento ng kanyang nag-iisang anak patungkol sa lalaki. Itay naman, bakit ho kayo natatawa? Samantalang iniinis ng lalaki yun ng maganda niyong anak. Nakanguso at nagtatampong sambit ni Soledad sa ama. Alam mo kasi anak, ang mga ganyang bagay hindi dapat pinoproblema. Kung iniinis ka niya, di inisin mo rin. Basta wag ka lamang lalagpas at alamin mo ang limitasyon mo. Matanda ka na Soledad, nasa wastong gulang ka na. Kaya alam kong kayang-kaya mong resolbahin ang tungkol sa inyo ni Senyorito David. Tura ng kanyang ama tsaka tinapik-tapik ang kanyang balikat. Hindi naman makapaniwala si Soledad na iyon lamang ang naririnig niya sa ama, ni hindi man lang siya nito pinagtanggol. Mas lalo tuloy lumaki ang inis niya para sa binata. Nagdadabog ka ba anak? Tanong ng ama ni Soledad matapos niyang gumawa ng ingay habang naglilinis ng kaldero. Hindi ho itay. Sadyang papansin lamang tong kaldero kaya ako malampag. Labas sa ilong na tugon niya sa ama na ikinailing naman ito. O siya, ako ilalabas na lang muna dahil may pag-uusapan kami ni Senyor. Paalam ng kanyang ama na sinagot niya ng isang tango. Matapos umalis ng kanyang ama ay ipinagpatuloy niya ang pagsasaing at pagkatapos ay lumabas siya upang manguha ng kanilang uulamin. Plano niyang magtinola kaya kinuha niyang isang panungkit at nilagyan ang dulo ng isang piraso ng bunot. Pagkatapos ay tumingala siya sa punong pinagpapahanginan ng kanilang mga manok. Huli ka! Masayang sambit ni Soledad nang makuha ang manok na dumapo sa panungkit niya. Anong gagawin mo dyan? Boses ni David na nanggagaling sa likod ni Soledad asyang nagpagulat sa kanya kaya halos mapakawalan niya ang manok na hawak-hawak niya. Buti na lamang at naging maagap siya sa paghuli ng paa nito. Kung hindi, ay hindi niya mailuluto ang nais niyang ulam. Wala kang pake. Sagot na lamang ni Soledad dahil ayaw niya nang masira palalo ang mood niya. Ang sungit mo naman. Hulaan ko, may regla ka kaya ang sungit-sungit mo. Nakahawak pa sa kanyang baba si David nang sabihin niya yon. Kaya sinapok siya ni Soledad dahil nagsisimula na naman tong pakuluin ng kanyang dugo. Isa pang banat mo, sasamain ka na talaga sa akin. Banta ni Soledad na ikinangisi ni David dahil masyado rin pala itong pikon na kagaya niya. Tuloy ay tuwang-tuwa siyang inisin ito. Kung sasarap mo ba ako sasamain, bakit hindi?
Kagatlabing sabi ni David na nagpatalim ng tingin sa kanya ni Soledad. Buwisit ka? Gigil na sigaw niya kay David bago niya ito tinalikuran. Ang sweet mo naman, baby. I love you too. Natatawang saad ni David, sabay flying kiss pa niya rito. Ang kaso, dinirty finger siya ni Soledad, kaya yung ngiti niya ay mabilis na nawala. Ah, ganun ah. You want me to jugjug you? O sige, pagbibigyan kita. Pero hindi pa sa ngayon dahil ayoko masabihang rapist. Mahinang sambit ni David bago sumunod sa loob ng bahay nila Soledad. At sinong nagbigay ng pahintulot sa'yo na pumasok ka rito? Nakapamewang na tanong ni Soledad nang makitang umupo si David sa hapagkainan nila. Ang itay natin. Sabi niya samahan daw muna kita dahil magagabihan siya sa amin. Inosenteng sagot ni David na nagpataas ng isang kilay ni Soledad. Excuse me? At kailan pa ako ginawang sanggol ng itay ko? Mataray na sabi ni Soledad, ngunit nagkibit balikat lamang sa kanya si David. Bago nito idinukdok ang muka sa lamesa. Pakibilisan naman ang pag-prepare ng food natin, mahal. Biglang sambit ni David na nagpatigil sa ginagawang paggagayat ng sangkap ni Soledad. At sino namang nagsabi sa'yo na pakakainin kita? At isa pa, tigil-tigilan mo nga yung endearments mo. Kung hindi, itatapal ko sa'yo tong punyal na hawak ko. Gigil na banta ni Soledad na ikinatahimik ni David. Pisti talaga? Mahinang sambit ni Soledad habang naghahalo ng kanyang niluluto dahil sisipol-sipol na naman ang lalaking labis niyang kinaiinisan. Baby ko, matagal pa ba yan? Gutom na kasi ang baby. Hindi na naituloy ni David ang kanyang sasabihin nang biglang dumaan sa gilid ng kanyang mata ang punyal na ipinanggayat ni Soledad kanina. Sabi ko sa'yo, tigilan mo ko eh. Seryosong saad ni Soledad matapos kunin ang itinapon niyang punyal na bumaon sa kahoy na upuan. What the heck? You're crazy! Bulalas ni David nang matauhan sa nangyari. Yes, I am. Kaya kung ako sa'yo lalabas na ako dito sa bahay namin at hindi na ako kailanman iisorbuhin. Sambit pa ni Soledad. Tsaka pinagtulakan si David palabas. Hawak-hawak pa rin ni David ang kanyang dibdib dahil hindi niya pa rin lubusang matanggap na magagawang tapunan siya ng patalim ng dalaga. Wala nang nagawa si David kung hindi ang umuwi na lamang sa kanilang bahay upang doon na lamang maghapunan dahil hindi niya nanaisin pang bumalik sa bahay nila Soledad at baka masayang na talaga ng tuluyan ang kagandahang lalaki niya. Namumutla ka, apo. Ayos ka lang ba? Salubong ng senyor kay David pagkapasok nito sa kanilang tinutuluyan. Gutom lang siguro ako, lo. Katwiran niya at saka naglakad patungong kusina. Anong nangyari doon kay senyorito at mukhang balisa? Takang tanong ng ama ni Soledad sa lolo ni David. Mukhang yung prinsesitang dahilan, Cesar. Hayaan na lamang natin sila dahil mga matatanda naman na sila. Natatawang tugon ng senyor. Tumango na lamang ang ama ni Soledad dahil tama naman ang opinyon ng kanilang senyor. Bukas na pala ang anihan ng mga prutas natin, kaya ihahabilin ko na sa inyo ang aking apo dahil kailangan ko nang bumaba bukas mismo ng madaling araw sapagkat aasikasuhin ko pa ang kumpanyang iniwan ng aking apo sa Maynila. Bilin ng senyor sa kanyang kausap. Makakaasa po kayo, senyor. Magalang namang tugon ni Cesar bago tuluyang magpaalam. Tilaok ng manok ang siyang gumising kay David kinaumagahan. Medyo tirik na ang araw nang magising siya. Dahil napuyat siya sa kakaisip kay Soledad, idagdag pa ang paghatid niya sa kanyang lolo, pababa ng bundok. Nagkusot ng mata si David, pagkatapos ay nagtungo ng banyo para maghilamos. Wala siyang ibang kasama sa bahay dahil isinama ng kanyang lolo ang kanang kamay nito. Ipinasya na lamang ni David na mag-init ng tubig para sa kanyang kape dahil hindi naman siya sanay na mag-almusal sa umaga. Habang nagpapainit ng tubig gamit ang single kalan ay may biglang kumatok sa pintuan ng bahay nila David kaya mabilis niyang pinuntahan ng pintuan para ito'y buksan. Mukha ng magandang dilag ang siyang bumungad sa kanya pagbukas niya ng pintuan. Nais na sanang ngumiti ni David ngunit hindi niya magawa dahil ang sama ng tingin sa kanya ni Soledad kaya binati na lamang niya ito ng magandang umaga.
Walang maganda sa umaga ko kung isang kagaya mo lang din ang makikita ko. Mataray na saad ni Soledad. Os? Talaga ba? Ba't nandito ka dinadalaw ako? Mapanuksong tanong ni David kay Soledad. Sabay pinadausdos niya ang isa niyang daliri sa pisngi nang nagsusungit na si Soledad. Kapal? Nandito lang ako para ihatid tong kamote na pinapahatid ni Itay. Sabi kasi niya, senyor, palamunin ka raw namin dahil wala kang alam sa pagluluto. Napaka-irresponsableng lalaki. Simpleng luto lang, hindi pa alam. Inis pa rin naturan ng dalaga, tsaka tinabig ang kamay ng binata. Grabe ka naman. You're hurting my feelings, baby. Nakalabing saad ni David, sabay abot ng nilagang kamote na bigay nito sa kanya. Saluhan mo kung kumain, baby ko. Malambing na saad ni David na nagpapula sa pisngi ni Soledad. Nek-nek mo, saluhan mong sarili mo. Mataray pa rin na sambit ni Soledad, sabay marcha paalis. Natawa naman si David sa inasta ng dalaga. Pakipot ka pa halata namang kinikilig ka. Mahinang sambit ni David habang nakasunod ang kanyang tingin sa papalayong dalaga. Binalingan naman ni David ang hawak na mangkok na naglalaman ng kamote na dala ni Soledad. Napangiti siya at dinala yun sa lamesa. At maya-maya pa nga ay kumulo na rin ang kanyang pinapakuloang tubig kaya nagtimpla na siya ng kape. Hindi itatanggi ni David sa kanyang sarili na nagugustuhan niya si Soledad. Kakaiba kasi ang babaeng to at ang mga pagtataray nito sa kanya ay nahulog agad ang loob niya para dito. Binilisan na ni David ang pag-aalmusal dahil ngayong araw ang anin nila ng mga prutas. Matapos nga niyang mag-almusal, ay naligo na muna siya bago pumunta ng taniman. Simpleng t-shirt at isang kupas na pantalon ang piniling isuot ni David dahil magbubuhat siya maya-maya kaya paniguradong madudumihan din lang siya. Kaya iyon na ang pinili niyang isuot. Magandang umaga, senyorito. Bati ng lahat kay David pagdating niya sa malawak na pinagtataniman ng kanilang aanihin. Magandang araw din sa inyong lahat, maging sa iyo, magandang binibini. Balik na bati ni David sa lahat, ngunit nakatuon lamang ang kanyang atensyon sa babaeng nagpapabilis ngayon ng tibok ng kanyang puso. Tinukso sila ng mga taong kasama nila na labis ikinatuwa ni David. Ang pangit mo! Naisambit na lamang ni Soledad dahil masyadong nagiinit ang kanyang mukha para patulan si David. Umabot ng 5 sako ng saging at 6 na sako ng pakwan ang kanilang naani. Meron din na 3 sako ng Carabao Mongo at meron din na 4 na drum na dragon fruit. Isa-isa nang binuhat ng mga lalaking magsasaka ang kanilang mga naani at pinangunahan nga ito ni David. Hindi mapigilang mapalunok ni Soledad sa nakikitang Adonis na nagbubuhat ng mga sako ng kanilang naani. Napakatikas naman talaga ng ating senyorito. Kung palagi ba namang ganyan ang makikita ko araw-araw, mas pipiliin ko nang tumira dito kesa bumaba ng bundok. Tura ng kaibigang dalaga ni Soledad na nagpakibot ng kanyang sentido. Hindi magandang pagpantasyahan ng hindi natin kalibel, kaya itigil niyong kahibangan niyong yan dahil masasaktan lamang kayo. May diin niyang sabi sa mga ito. Kinikilala at ginagalang si Soledad ng kanyang mga kasamahan dahil sa libre niyang pagtuturo sa mga kadugo nito na tinuturuan ng dalaga, kaya hindi nila ito magawang sagutin at rasunan. Hindi na makayanan pa ni Soledad ang kanyang nakikitang paghangan ng mga dalagang nagpapantasya kay David, kaya ipinasya niyang umalis at magtungo sa talon. Feel niya naman ang pagnanasa ng mga dalaga dito sa bundok. Tss! Mukha siyang tipaklong. Bubulong-bulong na saad ni Soledad habang nagbabato ng maliliit na bato sa talon. Nagsiselos ka ba? Sambit ni David na nagpagulat kay Soledad at sa labis niyang pagkabigla sa presensya nito ay nadulas siya at nahulog sa talon. Mababaw lamang ang talon kaya hindi naman napano si Soledad, kaya napanatag na si David. Kinabahan ako sa'yo. Akala ko mapapano ka na kapag nahulog ka. Butit ayos ka lang. Sa susunod na mahuhulog ka, pwede bang sa'kin naman? Bulalas ni David nang makaahon silang dalawa. Bakit? Pinagdasal mo ba na sana matuluyan ako para wala nang buburaot sa buhay mo? Tsaka nga pala, never ako mahuhulog sa'yo. May inis sa boses ni Soledad nang sambitin niya yon. Nangunot naman ang noo ni David dahil kailanman
ay hindi niya inisip ang ikapapahamak ng dalaga. Huminga ng malalim si David at masuyong tiningnan sa mata si Soledad bago siya lumapit rito. Alam ko na sobrang init ng ulo mo sa akin, Soledad, kaya hihingi ako ng pasensya. Gusto kong maging maayos tayo, yung walang sumbatan at walang magtataas ng boses. Walang titingin ng masama at higit sa lahat, walang nagtatapon ng patalim. Gusto kong maging malapit kang kaibigan, Soledad, o mas tamang sabihin na mas higit pa sa kaibigan. Sincero ako sa mga sinasabi ko at hindi ko naman hinihiling sa'yo na magustuhan mo ko. Ang sa akin lang, maging maayos tayo dahil hindi naman maganda ang araw-araw nating banatan sa isa't isa. Malambing ang pagkakabigas ng bawat salitang binitawan ni David upang ipadama sa dalaga na hindi siya nagbibiro o nagpapanggap. Hindi magawang umimik ni Soledad. Natameme siya sa mga sinabi ni David hanggang sa unti-unting yumuko sa kanya ang binata at hinuli ng labi nito ang nakaawang niyang labi. Nanlaki ang kanyang mata sa ginawa nito, ngunit hindi niya ito magawang itulak. Gumalaw ang labi ni David na siyang nagpabalik sa ulirat ni Soledad, kaya naitulak niya si David at mabilis siyang tumakbo palayo sa binata. Tinawag pa ni David si Soledad, ngunit hindi siya nito nililingon, kaya napabuntong hininga siya dahil mukhang foul ang kanyang ginawa sa dalaga. Hihingi na lamang siya ng sorry dito mamaya, ngunit hindi niya pinagsisisihan ang kanyang ginawa. Kinapa ni David ang kanyang labi at saka pinikit ang kanyang mga mata. Nais kong muling madampian ang labi mong kay tamis, mahal ko. Nais at tinig ni David habang patuloy na hinahaplos ang labing dumikit sa labi ng babaeng kanyang gusto. Sa bahay nila Soledad ay nakatalokbong siya ng kumot at hindi mapakali. Di naman ni Soledad ang kanyang puso na mabilis na pumipintig. Naguguluhan si Soledad sapagkat ngayon niya lamang naramdaman at naranasan ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Umiibig na kaya ako? Iniibig ko na kaya siya? Mga katanungang paulit-ulit na lumalabas sa bibig ng naguguluhang dalaga. Sumapit na ang tanghalian kaya ipinatawag na si Soledad ng kanyang ama dahil sa pinag-anihan silang lahat magsasalo-salo. Walang magawa si Soledad kung hindi ang sumunod dahil nagugutom na rin siya. Nakayuko lamang si Soledad habang kumakain, samantalang si David ay panayang sulyap sa kanya. Pansin ng ama ni Soledad na nagkakailangan ng kanyang anak at ang kanilang senyorito. Kaya pagka-uwi nilang mag-ama sa kanilang tirahan, ay masinsinan niyang kinausap si Soledad sa kung ano ang nangyari sa pagitan nila ng binata. Naguguluhan po ako, itay. Naiinis ako sa kanya, ngunit kapag naman may mga babaeng tumitingin sa kanya, ay naiinis din ako. Hindi ko na nga po maintindihan kung ano na bang nangyayari sa sarili ko. Matapat na pag-amin ni Soledad sa kanyang ama. Simple lamang ang sagot sa mga bumabagabag sa iyo, anak. Damahin mo ang puso mo at pakiramdam mo kung anong isinisigaw nito. Pagkatapos ay tsaka mo sabihin sa kanya. Huwag kang mahiya. Mas magandang maging vocal, anak, kaysa pagsisihan mong itago at binaliwala mo ang nararamdaman mo. Damang-dama kita, anak, dahil ganyan na ganyan kami ng iyong yumaong ina noong kami nagkakalituhan pa. Matalino ka naman, anak, kaya batid kong alam mo kung anong pinupunto ko. Ang masasabi ko lamang ay masaya ako sa kung anumang magiging desisyon mo. Sandali lamang at may pupuntahan pa ako. Tinapik ng ama ni Soledad ang kanyang balikat, tsaka ito lumabas dahil plano rin itong kausapin ng masinsinan ang lalaking nagpapagulo sa isipan ng kanyang prinsesa. Magandang hapon, iho. Maaari ba akong tumuloy? Saad ng ama ni Soledad nang mapagbuksan ito ni David ng pintuan. Oo naman po, Mang Cesar. Hali po kayo sa loob. Nilakihan ni David ang bukas sa kanyang pinto para mas magkaroon ng espasyo ang daraanan ng babaeng mahal niya. Gusto niyo po ba ng kape or ng juice, Mang Cesar? Magalang ngunit aligagang tanong ni David dahil kinakabahan siya sa kung anumang sasabihin sa kanya ng Ginoo na napakaseryoso. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, iho. Itinitibok ng puso ng aking anak ang iyong pangalan, kaya naparito ako upang kumpirmahin kung pareho ba ang inyong nararamdaman. Paninimula ng ama ni Soledad na nagpalundag sa puso ni David.
Ngumiti ng malawak si David dahil sa kanyang narinig. Seryoso po ako sa inyong anak, Mang Cesar. Kaya po hihingi ako ng pahintulot sa inyo na ligawan ng inyong prinsesa. Malinis po ang hangarin ko sa kanya. Aaminin ko rin po na siraulo ako noon sa mga babae. Ngunit ibang-iba si Soledad. Masyado siyang espesyal para sayangin. Siya po ang uri ng babae na pangharap sa altar at makakasama habang buhay. Kaya po sana payagan niyo akong iparamdam at ipakita sa anak niyo na totoo ang hangarin ko sa kanya. Senserong saad ni David na ikinangiti naman ng ama ni Soledad. Tumayo na si Cesar at naglahad ng palad ng pakikipagkamay na agad tinanggap ni David. Ingatan mo sana ang anak ko, iho. Huling salita ng ama ni Soledad matapos nitong humakbang palabas. Hindi po ako mangangako, Mang Cesar, dahil gagawin ko po iyong mga sinabi ninyo. Buo ang loob na sagot ni David na ikinatango ng ama ni Soledad, sabay tapik sa kanyang balikat. Paghandaan mo muna ang gagawin mong pagpapabilib sa anak ko, iho, dahil mahirap pabilibin ng anak kong yon. Hindi siya kagaya ng ibang babae na nadadaan sa matatamis na salita. Nagmana ang anak kong yon sa kanyang ina, na mas tinitingnan at pinahahalagahan ang gawa kesa sa salita. Turan pa ng Ginoo na matamang pinakikinggan ng binata. Makakaasa po kayo, Mang Cesar. Seryoso namang tugon ni David sa ama ng kanyang mahal. Tuluyan na ngang umalis ang ama ni Soledad, habang si David naman ay seryosong nag-iisip ng maaari niyang gawin para mapabilis ang pagkuha niya sa puso ng dalaga. Gustuhin mang kontakin ni David ang kanyang abuelo ay hindi niya magawa dahil walang signal ang kanyang cellphone. Sa pabalik-balik na paglalakad ni David habang nag-iisip ay nakabuo siya ng magandang plano para sa kanila ni Soledad. Tutal, sa talon kami nagkakilala. Doon ko na rin isasagawa ang pagpapasagot ko sa kanya. Sambit ni David habang nakatanaw sa malawak na taniman. Pagka-uwi naman ng ama ni Soledad ay agad itong sinalubong ng dalaga at inusisa kung ano ang naganap sa pagpunta nito kay David. Malalaman mo rin, anak, sa ngayon ay ipahinga mo yung isip mo, ngunit huwag yung puso. At hintayin na lamang natin kung anong mga hakbang na gagawin ng binatang Colinares. Nakangiting tura ng ama ni Soledad. Sa sinabi ng ama ay mas lalo tuloy na guluhan ang dalaga. Nakakaloka naman ang pag-ipag-ibig na sinasabi mo, tay. Namomroblemang saad ni Soledad dahil masyado siyang naguguluhan sa mga nangyayari. Masyadong mabilis na hindi niya man lamang napaghandaan. Magtiwala ka lamang sa itinitibok ng iyong puso, anak. Pakadamhin mong maigi upang hindi ka mamali. Makahulugang sambit pa ng ama ni Soledad na mas lalong nagpagulo ng kanyang isipan. Ngunit kahit na naguguluhan ng kanyang isipan ay hindi naman ng kanyang puso dahil iisang tao lamang ang nilalaman nito. At iyon nga ay ang binatang nanggulo at nambulabog sa nananahimik niyang mundo. Hindi pa sumisikat ang liwanag ay naihanda na ni David ang sorpresang ipapakita niya kay Soledad mamaya. Nagpabalik-balik pa siya sa pag-akyat at pagbaba sa bukid para lamang sa mga kagamitang ginamit niya sa kanyang ginawang sorpresa. Malapit na rin magbukang liwayway kaya naman nag-ayos ng kanyang sarili si David. Suot ang isang pares ng jogger pants at isang maroon na t-shirt habang may hawak na isang pompon ng mga bulaklak nang sinimulan niyang katukin ng kubo na tinitirhan ni Soledad. Magandang umaga, magandang binibini. Makatang pagbati ni David kay Soledad nang pagbuksan siya nito ng pinto. Hindi mapigilang mapangiti ni David sa postura ng dalaga dahil buhaghag ang buhok nito habang ang mga mata ay tila inaantok pa. Ngunit hindi man lang ito na-conscious sa kanyang sarili. Tunay ngang kakaibang babae sa isip-isip ni David. Good morning. Muling bati ni David kay Soledad na mukhang ngayon pa lamang nagising ng tuluyan dahil nanlaki ang mata nito nang pagmasdan siya ng maigi. Anong pakulo mo, David? Ang aga-aga pa, oh. Saad ni Soledad, ngunit malumanay ang kanyang pagkakasabi habang sinusuklay ng kanyang kamay ang magulong buhok. Gusto ko kasing sabay nating pagmasdan ang paglabas ng bukang liwayway sa tabi ng talon kung saan tayo unang nagtagpo. Saad naman ni David sa malambing na tono. Bumilis na naman ang tibok ng puso ni Soledad at hindi naman siya mapakali, lalo na
Nang ngumiti sa kanya ng matamis ang binata. Kay ganda mong pagmasdan, aking binibini. Kasing ganda mo ang hawak kong rosas. Kaya naman sana tanggapin mo ang handog kong ito para lamang sa iyo. Gusto mang mapangiwi ni Soledad sa pagiging makatang manliligaw ni David ay hindi niya magawa dahil masyado siyang nadadala sa mga banat nito kahit na ang baduy pakinggan. Salamat. Nahihiyang tugon naman ni Soledad sabay tanggap ng isang pumpon ng rosas. Maaari mo ba akong samahang tumungo sa talon, binibini? Saad pang muli ni David habang nakahawak sa kanyang batok dahil kahit na nag-ipon pa siya ng sangkaterbang lakas ng loob kagabi ay mukhang kulang pa rin dahil nahihiya siya ngayon sa dalaga. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang ginagawa. Basta na lamang kasi siyang sumasabay sa agos at sa isinisigaw ng kanyang puso. Pwede bang mag-ayos muna akong sarili ko? Kasi nakakahiya naman sa'yo na nakapustura ka habang ako mukhang bruha. Mahina namang sambit ni Soledad na agad na sinang-ayunan ni David. Inanyayahan ni Soledad na pumasok si David sa loob, ngunit tumanggi na siya dahil baka maistorbo pa sa pagtulog ang ama nito, kaya mas pinili na lang niyang maghintay na lamang sa labas ng bahay ng dalaga. Suot ang isang bulaklaking bestida na hanggang tuhod lamang ni Soledad nang lumabas siya sa kanilang kubo at nakangiting tinapik sa balikat ang binatang nakatanaw sa kalangitan. Admiration was written all over David's face. Hindi niya mapigilang mas lalong humanga sa dalaga sa simple lamang nitong suot. Bumagay kasi ng husto ang bestidang suot ni Soledad sa kanyang balingkinitang katawan. Habang ang mahaba at bagsak niyang itim na buhok na hanggang bewang niya na ay sumasabay pa sa ihip ng hangin na mas lalong nagpabighani kay David. Huy, sabi ko tara na. Pag-uulit ng dalaga sa binatang nakatulala sa kanya. Napakaganda mo. Puri nito sa dalaga na nagpainit ng magkabilang pisngi ng dalaga. Bolero, so ano, aalis pa ba tayo o titingnan mo na lang ako? Alanganing tanong ni Soledad dahil mukhang napako na ang paa ni David sa lupa habang ang kanyang mga mata ay napako sa kanya. Sorry, tara na binibini. Inilahad ni David ang kanyang palad sa dalaga na hindi naman ito tinanggihan. Kaya naman magkahawak kamay nilang binaybay ang daan patungong talon. Pagkamangha ang makikita sa buong mukha ni Soledad nang marating nila ang talon at sa tabi nito ay merong malalaking puno na napapalibutan ng mga kumikinang-kinang na ilaw habang ang palibot ng lupa na merong katamtamang kapal ng damo ay punong-puno ng petals ng mga rosas. Hindi lamang yon dahil merong nakalatag na tela sa gitna at merong mga maliliit na unan. Habang sa unahan naman ay merong lamesang maliit na tama lamang para sa kanilang dalawa. At sa ibabaw nga nito ay merong wine, pati na ang pagkaing hindi mawari ni Soledad na kung ano. Ikaw ang naghanda ng lahat ng to? Manghang tanong ni Soledad kay David nang akayin siya nito patungo sa nakalatag na tela. Opo, binibini. Wala akong naging tulog dahil sa paghahanda ko ng espesyal na araw nating ito. Matapat na tugon ni David na nagpaantig sa puso ni Soledad dahil hindi rin biro ang pag-akyat baba sa bukid, lalo pat medyo matarik ang daan paakyat ng bundok. Thank you. Mula sa pusong pasasalamat ng dalaga na ikinatango at ngiti ni David. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ng tungkol sa kanilang mga pinagdaanan ay biglang pumatak ang maliliit na butil ng ulan kasabay ng paglitaw ng araw. It was so beautiful to see a sunset in the middle of the rain together with you, my binibini. Sambit ni David habang hawak ang kamay ni Soledad. Tama ka, tunay na maganda ang pagsalubong sa bukang liwayway habang pumapatak ang maliliit na buhos ng ulan kasama ka. Nakangiting saad naman ni Soledad na nagpalaki ng ngiti ni David. Hindi naman sila nabasa ng madahang ulan dahil sa makakapal na dahon ng puno na kanilang kinapupwestuhan. Hawak kamay lamang nilang pinagmamasdan ng pagsikat ng araw hanggang sa tuluyan na nga tumila ang ulan. Soledad, tawag ni David sa pangalan ng dalaga habang matamang nakatingin sa mga mata nito. I really love you. Puno ng sinseridad na pag-amin nito sa kanyang nararamdaman. Napangiti naman si Soledad dahil hindi niya lubos maisip na
ang lalaking kanyang kinaiinisan ay magtatapat sa kanya ng pag-ibig, habang siya naman ay nahulog na nang hindi niya man lamang namamalayan. Gusto din kita, David, at sapat na ang effort mong ito para ibigay ko sa iyo ang matamis kong oo. Nakangiting tura ng dalaga at makikita ang saya sa kumikislap niyang mga mata. Really? You mean we're officially a couple? Tila hindi makapaniwalang sambit ni David na ikinatawa ng bahagya ng Soledad. Yes, we're officially lovers. Kaya naman halikan mo na ako sa labi. Baka magbago pang isip ko. Natatawang saad pa ni Soledad na agad namang sinunod ni David matapos nitong magtatalon sa labis na ligaya. Ang inakalang simpleng halik lamang ni Soledad ay biglang naging mapusok at nadadala siya sa sensasyong ibinibigay sa kanya ni David. Kinakabahan man, ay buong pusong tinugon ni Soledad ang mga halik ng lalaking kanyang minamahal. Mahal kita, Soledad. Paos na sambit ni David sa pagitan ng kanilang halik hanggang sa tuluyan na niyang padaos-dusin ng kanyang labi sa leeg ng dalagang napapahalinghing na lamang sa kanyang ginagawa. David, nahihiya ko. Baka may makakita sa atin dito. Namumula ang pisngi ni Soledad nang sabihin niya yon. Walang sino man ang makakakita sa atin, mahal ko, dahil pinagbawal ko sa lahat ang pumunta o kahit na tumuntong sa pwesto nating to. Kaya huwag kang mag-alala, mahal ko. Mahinang paliwanag ni David na hindi man lang humiwalay ang mga labi niya sa katawan ng dalaga. Napapaliyad na lamang si Soledad sa kakaibang pakiramdam na ginagawa sa kanya ni David. I promise to be gentle, mahal ko. Malamlam ang mga mata ni David habang nakatitig sa mga mata ni Soledad na ngayon ay napapangiwi sa labis na sakit. Tuluyan ang ibinigay ni Soledad ang kanyang pinakaiingat-ingatan sa binata. Hindi nila mabilang kung ilang rurok ba ang kanilang naabot dahil focus na focus sila sa kanilang mga nararamdaman. Si David na nga ang siyang nagbalik ng saplot ni Soledad dahil ang himbing-himbing na ng tulog nito. Maging siya ay isinuot na rin ang tinanggal na damit. Pagkatapos ay tumabi na siya sa dalaga. Pagkatapos ay pinagmamasdan nito ng maigi. Ako na atang pinakamaswerte at pinakamasayang lalaki sa buong mundo, mahal ko. Dahil pinagkatiwalaan mo ko. Pangako ko sa iyo na hinding-hindi mo pagsisisihan na minahal mo ko. Masuyong wika ni David habang hinahaplos ang pisngi ng dalagang nakayakap sa kanya. Dinampian niya muna ang noo nito bago ipas siyang umiglip din muna para mabawasan ang pagod na nakuha niya sa walang pahinga nilang pag-iensayo ng pag-ibig kanina. Sikat ng araw ang siyang gumising kina Soledad at David. Mukhang napatagal yung tulog natin dahil tirik na ang araw. Bulalas ni Soledad habang nagkukusot ng mata. Babangon na sana siya nang biglang kumirot ang nawasak niyang pinya. Huwag ka na munang magagalaw, mahal ko, dahil hindi pa maayos yung ano mo. Nakangiting tura ni David na ikinapula ng pisngi ni Soledad. Malalagot ako kay tatay kapag umuwi ako ng ganito. Kabadong saad ni Soledad. Hiningi ko naman na ang kamay mo sa itay natin, mahal. At isa pa, naisan nila lolo nang bigyan natin sila ng apo. Kaya hindi mo naman kailangang matakot. Nagpapaintinding wika ni David habang mahinang pinipis silang hawak na kamay ng dalaga. Huwag na lang muna tayong umuwi dahil hindi ko kakayaning humarap kay itay ng ganito. Kahit pa sabihing okay sa kanyang nangyayari sa ating ito, nahihiya pa rin ako. Ngumiti si David at hinaplos ang buhok ng nag-aalalang si Soledad. Kung iyan ang ikakapanatag mo, mahal ko, iyan ang masusunod. Malambing na saad pa ni David bago dampian ng halik ang noon nito. Nagugutom na ako, reklamo ni Soledad nang kumalam ang kanyang sikmura. Natawa naman si David bago tumayo at inilabas ang mga naka-Tupperware na pagkain na ipinaluto niya pa sa katulong ng kanyang lolo. Pasensya na, mahal, nakakaligtaan kong ilabas tong mga pagkaing daladala ko. Masyado kasi akong nahipnotismo ng kagandahan mo. Bulalas ni David sabay kindat kay Soledad. Loko, pahingi na nga ng pagkain at baka kung saan na naman makarating yung mga banat mo. Iiling-iling na tura ni Soledad. Napakamot na lamang sa ulo si David habang natatawa dahil nabasa agad ni Soledad ang pinaplano niya pa lamang. Ang sasarap naman ng mga ito. Masaganang kumakain si Soledad ng mga pagkaing dala ni David at lahat ay pinupuri niya.
Masarap talagang magluto si Daisy. Saad ni David na ikinatigil ni Soledad sa pagkain at pabagsak na ibinaba ang hawak na kutsara. Oh, bakit mahal? Busog ka na ba agad? Takang tanong ni David sa nobya, ngunit inikutan lamang siya nito ng mata na ikinataka niya lalo. Love, what's wrong? Did I say or do something wrong? Alalang tanong pa ni David sabay lapit sa nobya at inabot ang palad nito. Masarap palang magluto ang Daisy na yun ha, edi sa kanya ka na. Madiin at halata ang selos sa pagkakabigkas na Soledad, kaya napangiti si David dahil masyado palang selosa ang kanyang nobya. Binabai si Daisy, mahal ko, kaya huwag ka na magselos dahil ni sa panaginip, hindi ko inisip na pumatol sa kapwa ko maitlog. Natatawang tura ni David habang pinipisil-pisil ang pisngi ng nobyang selosa. Napahiya naman si Soledad sa kanyang inasal, kaya hindi niya magawang tumingin ng tuwid sa mga mata ng nobyo. Pagkatapos na ma-harvest ang lahat ng tanim na gulay, bukas ay isusunod na natin ang ating kasal, mahal ko. Salaysay ni David na nagpabigla kay Soledad dahil kasasagot niya pa lamang sa binata ay kasal kaagad ang kahahantungan nila. Mahal, hindi ba parang ang bilis naman? Alanganing saad ni Soledad. Pasensya ka na, mahal ko, ngunit hindi ko na kaya pang maghintay ng matagal. Gusto ko na dalhin mo ng apelido ko at gusto ko na rin na matawag ang asawa ko. Parang batang paliwanag ni David na ikinatawa ng tipid ni Soledad. Oo na po, magpapakasal na ako sa'yo, kaya wag ka na mag-astang bata na hindi nabigyan ng chocolate. Natatawang saad pa ni Soledad na ikinalundag at sigaw ng yes ni David. Lulan ngayon ng chopper si na David at ang lolo nito matapos niyang bumaba sa bukid at i-anunsyo ang kanilang pag-iisang dibdib ni Soledad. 3 chopper ang papuntang bukid kung saan gaganapin ang kanilang kasal. Siniguro na kasi ng maglolo ang lahat ng gamit na kakailanganin, kaya sila nagdesisyong gumamit ng chopper para hindi na rin sila mahirapan sa paghahakot. Maligayang pagbabalik, senyor! Bati ng lahat sa lolo ni David nang mauna itong bumaba galing sa lumapag na eroplano. Salamat sa inyo. Batid niyo na siguro ang gaganaping pag-iisang dibdib ng aking apo. At ng masipag at maganda nating si Teacher Soledad, kaya naman hihingi ako sa inyo ng tulong na pagandahin ang kapatagan dahil doon na pagkasundo ang ganapin ng seremonya. Maotoridad na salaysay ng senyor na walang pag-aalinlangang sinunod ng mga kanayo ni Soledad. Kamusta, mahal ko? Namiss mo ba ako? Malambing na tanong ni David sa nobya nang lapitan siya nito. Hindi naman gaano dahil halos kalahating araw ka lang namang nawala at saka hindi kita masyadong inalala dahil busy rin kasi ako sa pagtuturo sa mga bata. Malumanay na salaysay ni Soledad na ikinatango ni David. Nakahanda ka na ba mamaya para sa gaganapin nating pag-iisang dibdib, mahal ko? Masuyong tanong ni David sa kanyang nobya. Medyo kinakabahan, mahal ko. Pero mas lamang ang saya dahil sa wakas, makakasama ko na panghabang buhay ang lalaking binigay sa akin ng Diyos. Maging ako, mahal, lubos ding nagagalak dahil magsasama na tayo bilang isang tunay na magkabiyak. Hindi maitago ng 2 pusong nagmamahalan ang kanilang pag-ibig para sa isa't isa, na kahit maraming tao ang makakita sa pagtatagpo ng kanilang mga labi, ay hindi sila nahihiya dahil tunay at wagas ang kanilang pagmamahalan. Matapos nilang pagsaluhan ng isang matamis na halik, ay iginiya ni David si Soledad sa kanilang bahay upang ipasukat rito ang biniling wedding dress. Ikaw nang bahalang mag-ayos sa mahal ko, Daisy, dahil kailangan ko na rin maghanda sapagkat 2 oras na lang magsisimula ng kasal. Saad at bilin ni David sa kanilang katulong na maalam din sa larangan ng pag-aayos at pagpapaganda dahil may sarili na itong beauty shop na ang senyor pa mismo ang siyang nagpatayo para sa kanya. Ako nang bahala sa kanya, sir. Gora ka na para ma-makeover ko ng yung bride. Pumipilantik pang kami ni Daisy habang pinagtulakan ng kanyang Sir David. Tatawa-tawa namang pumasok na sa loob ang binabaing si Daisy at sinimula na ngang ayusan sa Soledad. Ibang-iba rin talagang beauty mo, Madam Soledad. Kaya naman pala na humaling ng husto sa inyo si Sir. Saad ni Daisy habang inaayos ang lace ng dress ni Soledad. Salamat. Tangi na lamang nasabi ni Soledad dahil masyado siyang flattered sa mga sinabing papuri nito sa kanya. Ready ka na ba, anak? Tanong ng ama ni Soledad
nang pumasok ito sa loob. Naghihintay na sila sa pagmamarcha mo, kaya tara na. Saad pa ng ama ni Soledad, tsaka lumapit sa anak at maingat na inalalayan palabas. Salamat po itay. Madamdaming saad ni Soledad habang naglalakad sila sa pulang makapal na tela, nakalatag hanggang sa kinatatayuan ni David. Walang anuman anak ko, masaya ako para sa inyo. Dahil sa wakas, natagpuan mo na rin ang lalaking makakasama mo habang buhay. Nakangiti ang ama ni Soledad nang sambitin niya yon sa kanyang anak dahil sa totoo ang kanyang sayang nararamdaman. Ingatan mo ang prinsesa ko David, kagaya ng kung papaano ko siyang iningatan hanggang siya'y magkaisip at humantong sa hustong gulang. Ngayon ay maluha-luha na ang ama ni Soledad. Makakaasa po kayo sa akin itay. Kung papaano niyo pong inalagaan at minahal ang mahal ko ay tutumbasan ko ng higit pa sa buhay ko. Igagalang at pakamamahalin ko po ang inyong anak hanggang sa huling hininga ko. Pangako ni David na ikinapanatag na ng loob ng ama ni Soledad. Tinapik pareho ni Cesar ang mga balikat ng kanyang mga anak bago tuluyang humakbang patungo sa kanyang pwesto. Ngayon ay masasaksihan natin ang pag-iisang dibdib nila Soledad Camasis at David Colinares. Saksi ang Diyos maging ang mga bisita na dumalo sa inyong pagmamahalan, kaya bilang pagbibigay ng pahintulad sa akin ng Panginoon, ikaw Soledad Camasis at David Colinares ay itinatalaga akong ganap ng mag-asawa. Maaari mo nang hagkan ng iyong asawa David. Saad ng pari. Humarap si David kay Soledad na ngayon ay kanya ng asawa at nakangiting itinaas ang dahan-dahan ng suot nitong belo. Mahal na mahal kita. Mahinang bigkas ni David na si Soledad lamang ang nakaririnig. Mahal na mahal din kita David. Tugon naman ni Soledad habang lumuluha dahil sa labis na kaligayahan. Pinawi ni David ang luha ng kanyang asawa bago niya ito dahang-dahang hinagkan sa labi. Palakpakan ng lahat ng matapos ang mainit at matamis na paghahalikan ng dalawang taong nagmamahalan. Matapos ang kasal ay dumiretso na silang lahat sa taniman kung saan inilatag ang mga handa. Kung ang mag-asawa ay labis ang saya, ay ganoon din ang ama at lolo ni David dahil natupad na ang mga hiling nila para sa kanilang anak at apo. Lumipas pa ang isang buwan at nalaman nilang nagdadalang tao na si Soledad, kaya naman ipinasya ni David na bumaba na muna sila ng bundok upang mas mapangalagaan ang pagbubuntis ng asawa dahil nasa komunidad ang mga maalam at makakatulong sa ikakabuti ng dinadala ni Soledad. Walang pag-aalinlangang pumayag ang ama ni Soledad na isama ni David ang asawa pababa ng bundok dahil may katwiran ng lahat ng tinura nito. Nagpadala na lamang si David ng 3 guro at nagpagawa na rin siya ng maayos na paaralan. Inasikaso na rin ni David ang pagpapailaw sa bundok dahil labis ang hirap ng walang kuryente. Nagpagawa na rin ng pagripo si David para hindi na mahirapan ang mga trabahador nila, maging ang ama ni Soledad sa pag-iigib ng tubig sa talon. Kaya mo yan mahal ko, nandito lang ako para sa inyo ng anak natin. Pagpapalakas ng loob ni David sa kanyang asawa habang ipinanganganak na nito ang kanilang unang anak. Hinalikan ni David ang noon ng namamawis niyang asawa at mahigpit na hinawakan sa kamay. Awang-awa siya sa nakikitang paghihirap ng kanyang asawa na kung pwede niya lang akuin ang sakit ay ginawa niya na. Pushpa miss, nakikita ko ng ulo ng iyong anak. Saad pa ng doktora na nagpapaanak kay Soledad. Isang parasahang pag-ire ang ginawa ni Soledad na nagpalabas na ng tuluyan sa kanilang napakagandang anghel. Thank you so much love. Napakatapang mo mahal ko. Puno ng pagmamahal na sambit ni David nang mairausan ng kanyang asawa ang panganganak. Nagdidiliman ng paningin ni Soledad ay pinilit niyang lakasan ng loob dahil nais niyang madama at masilayan ng anak na ngayon ay nililinisan pa ng doktora. Princess Olier, baby ko. Naluluhang sambit ni Soledad nang tuluyan ng iabot ng doktora sa kanya ang kanilang anghel. Congratulations! You both did a great job. Puri ng doktor sa mag-asawa na ikinangiti lalo ng mga ito. Matapos nila magpasalamat sa doktor ay lumabas na ito. Kasunod ng paglabas nito ay ang pagpasok naman ng ama at ng lolo ni David. Kay gandang bata, manang-mana siya sa iyo, apo. Kuhang-kuha niya ang iyong mga mata
at maging ang iyong mga ilong, habang ang kanyang labi naman ay nakuha sa iyo, iha. Lubos ang saya ng senyor habang pinagmamasdan ang apo niya sa tuhod. Lumapit na rin ang ama ni Soledad sa kauna-unahang apo nito at ito naman ang nagbuhat. "Kamusta apo ko? Ako ang lolo Cesar mo. Tama ang lolo Sebastian mo apo. Napakaganda mo." Napapangiti naman ang mag-asawa habang pinagmamasdan ng kanilang ama at lolo na giliw na giliw sa kanilang anak. Ibinigay lamang nito sa kanila si Princess Olier. Nang umiyak na ito, nagpaalam na muna ang dalawang ginoo dahil magpapadede na si Soledad. Lumipas naman ang isang araw ay inilabas na rin ng ospital si Soledad. Kumuha rin ng isa pang katulong si David para maging katuwang ng asawa sa pag-aalaga ng kanilang anak. Paminsan-minsan ay pumupunta ng Maynila si David para gampanan ang pagiging CEO at pagkatapos ng lahat ng kailangang asikasuhin ay muli siyang uuwi sa kanyang mag-ina. "Good morning, mahal," bungad ni David sa bagong gising niyang asawa habang may hawak na isang pumpo ng bulaklak. "Kanina ka pa ba dumating, mahal?" Pupungas-pungas na tanong ni Soledad sa asawa dahil hindi niya man lang napansin ang pagdating nito. Napuyat kasi siya ng husto sa pag-aalaga ng kanilang 2 buwan pa lamang na anak. Ayaw din kasing iasa lahat ng Soledad sa katulong ang pag-alaga sa baby dahil mas gusto niyang siya ang purong nagbibigay ng aruga sa sarili niyang dugo at laman. "Kararating ko lang, mahal. Kamusta kayo ng baby natin? Hindi ka ba pinahirapan ng prinsesa natin? Malambing na tanong ni David sa asawa habang hinahalik-halikan ng leeg nito. "Hindi naman masyado, mahal. Medyo napuyat lang ako kaya hindi ko naramdaman ang pagdating mo." Halos pabulong na ang pagtugon ni Soledad sa kanyang asawa dahil nadadala na siya sa ginagawang paghalik nito sa kanyang leeg pababa sa kanyang dibdib. "Pwede na ba, mahal ko?" Paos na tanong ni David sa asawang napapaliad na dahil na-miss niyang ginagawang to noon sa kanya ng asawa. Magmula kasi nang lumobong siya ni Soledad ay hindi na nagtangka pa si David na angkinin siya dahil natatakot itong baka matamaan ng kanilang anak. Kahit na sinabi ng doktor na pwede pa at hindi naman mapapano ang bata, ay ayaw talaga ni David. "Yes, please." Pabulong na pakiusap ni Soledad sa asawang sumasamba na sa buo niyang katawan. Walang sinayang na sandali si David dahil matagal siyang nagpigilat na nabik sa asawa. "I love you so much, may Soledad." Mahinang saad ni David nang bumagsak siya sa tabi ng asawa niya matapos marating ang kanilang kasukdulan. "Mahal na mahal din kita, aking pinaka-best na asawa." Nakangiting tugon ni Soledad habang hinahaplos ang buhok ng nakayakap ni si David sa kanya. Nais pa sanang humirit ni David ngunit nagising na ang kanilang anak. "Ako naman ang magbabantay kay baby, mahal. Magpahinga ka na lang muna dahil mamaya papagurin ulit kita." Kumindat ulit si David sa asawa bago niya ito hinalikan sa labi at tuluyang bumangon pagkatapos ay muling isinuot ang nagkalat niyang saplot tsaka binuhat ang anak. Napapangiti naman si Soledad sa nakikitang karesponsablihan ng kanyang mahal na asawa. Tunay nga mga binitawan nitong pangako na pinakamamahalin at aalagaan silang mag-ina. Ipinikit ni Soledad ang kanyang mga mata dahil kanina pa siyang inaantok. Sumabay pa ang pagod niyang katawan dahil sa walang sawang pagsasalaw nila ng kanyang asawa sa musika ng pag-ibig kaya naman mabilis siyang nakatulog. Ipinasya namang lumabas ni David upang paarawan ng anak. "Kamusta ang cute na cute kong prinsesa? Hindi ka ba nagpasaway kay mama?" Pagkausap ni David sa anak habang isinasayaw-sayaw ito. "Apo," tawag ng lolo ni David sa kanya na nasa labas ng kanilang bahay. Tinawag ni David si Daisy upang pagbuksan ng kanyang lolo dahil hindi niya mabubuksan ng gate ng buhat-buhat ang kanyang anak. "Tatay na tatay ang datingan mo, apo ah. Kamusta naman? Hindi ka ba nangangapa o nahihirapan?" Tanong agad ng lolo ni David nang makalapit ito sa kanya. "Masaya, lo. Hindi naman mahirap. At hindi naman ako masyadong nangangapa dahil pinag-aralan ko talaga ito at pinaghandaan." Proud na sagot ni David na ikinangiti ng kanyang lolo. Nag-usap pa sila ng kung ano-anong tungkol sa negosyo at sa pamilya bago tuluyang nagpaalam ang lolo ni David. Napatulog ng muli ni David ang anak
Kaya naman bumalik na siya sa kwarto nila mag-asawa. At I love you. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko, mahal. Kayo ng anak natin. Kaya naman sobra akong nagpapasalamat sa iyo dahil binigyan mo ng kulay ang mundo ko. Akala ko noon wala nang darating na seryosong relasyon sa akin. Ngunit nagkamali ako. May plano pala ang Diyos para sa akin. Kaya pala hindi niya ako pinag-iistay sa mga nakakarelasyon ko noon dahil nakatadhana ako para sa iyo. Mahal na mahal kita, aking soledad. Mga salitang binitawan ni David para sa kanyang pinakamamahal na asawa bago niya tuluyang ipikit ang kanyang mga mata. Wakas.